Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, patay matapos malunod sa Aurora. Yan ang MBC TV Network News, ni Grace Sansano. Binawian ng buhay ang dalawang varsity basketball player ng Ateneo de Manila University kahapon, kabilang sa basketball player team na sina Rene Clark Batribonia mula sa Tacloban, Agusan del Sur at Divine Adeli, isang Nigerian national. Magkasabay na nalunod sa baybaying dagat ng Barangay Lipit sa Dipakulaw, Aurora. Kapwa rin sila miyembro ng Blue Eagles ng naturang university. Nasawi ang dalawa habang nasa team building activity. Agad namang nagresponde ang mga tauhan ng MDRMO Dipakulaw at ang Disaster Emergency Response Team para sa search and rescue operation. Agad din binigyan ng first aid ang mga biktima at itinakbo pa sa pinakamalapit na pagamutan. Subalit idineklarang dead on arrival ang mga biktima. Sa initial na investigation ng PNP, tinangay ng malakas na agos ang mga biktima habang naliligo at dito nga sa mas malalim na bahagi pa ng dagat, ito sila tinangay ng agos na posibleng ito ang dahilan ng pagkalunod ng dalawa. Si Batribonia ay dating naging palarong pambansa MVP 2025 mula Dabraa. Nagpaabot na rin ng paakikiramay ang Aurora Police Provincial Office sa pamilya ng mga biktima at kasabay ang paalala sa mga bakasyonista at turista na kinakailangan ang kaukulang pag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 215 pagyani, naitala sa Mount Bulusan. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang 215 volcanic earthquake sa paligid ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa ulat, umabot sa 52 tonelada bawat araw ang sulfur dioxide flux noong June 11. Nakita rin ang plume na may taas na humigit kumulang 150 metro, na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa Timog Kanluran at Kanluran-Timog Kanluran. Bukod dito, nakapagtala ng panandali ang pamamaga ng bulkan na indikasyon ng ground deformation, na maaaring senyales ng patuloy na active. Patuloy na pinaaalalahanan ng PHIVOLCS ang publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso, lalo na ang mga naninirahan malapit sa bulkan. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng patuloy na panganib na dulot ng aktibong bulkan sa lalawigan ng Sorsogon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.